Mabuhay ang Divino Gobyerno. Mega love shout out mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Muli po akong narito para ibahagi ang interview ng ating beloved Princess Siti Halima sa ating Pangulong Ferdinand Edrilan Marcos Sr. Heto na ang inyong pinakahihintay na muling marinig ang boses ng ating Pangulong Fem. Nanawagan po siya na makiisa at tumulong sa pagsulong ng ating divine government. Higit po sa lahat ang kanyang mensahe sa ating lahat. Isa na po dito, ang paparating na global shutdown. Kinapanayam din po ni Ma'am Princess Siti Halima, ang ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak, upang magbigay ng mahahalagang mensahe. All credit po sa ating beloved Princess Siti Halima. Atin pong panoorin ang video hanggang sa ito po ay matapos. Mabuhay ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Edrilan Marcos Sr. Mabuhay ang ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is January 14, 2026. Hindi ko na po in-announce na magla-live tayo kasi talaga from time to time na nagbo-broadcast tayo, lalo na't na-announce sa GC na talagang may may live hinaharangan. Pero at least, I thanks God for all the favor na kumbaga nga we can go live. Kahit kumbaga nga I prefer to go live kahit wala pang viewer kasi hindi pa natin na-announce kaysa mahadlangan at kung minsan mag-upload tayo sa Facebook ang tagal-tagal. So, ako, nagpapasalamat ako, Ma'am Net. Thank you so much. Alam kong andyan kayo. So, talagang napakahirap yung sitwasyon natin ngayon dahil nga, kumbaga nga, they are monitoring us. So, nagpapasalamat ako sa lahat nating mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ang dako man ng mundo kasi talaga yung suporta nyo at pagkakaisa dahil ang programa ng Diyos ng Allah ay talagang hindi ito pwedeng pigilan at itago. Marami ngayon kasi talagang kumbaga nga marami ang nagpapanggap, hindi lang mga claimants, kundi mga kasama na mismo dati na talagang linilihis nila ang katotohanan dahil nagpapanggap at inaangkin na ang pagkakakilanlan, lalong-lalo na ang kaharian ng Diyos ng Allah ay sila na ang gaganap sa programa ng Diyos. So sana, thank you so much. Sana okay lang yung voice kasi nung nakaraan talagang napakahirap talaga na kumbaga nga mag-live at nung nag-record talagang wala talagang ang hirap. Talagang mapuputol, nawawala talaga. So, ngayon, ipapakita ko, may mga, kumbaga nga, itong si Abdul Martins ng Brunei, yun nakikita natin. Talagang siya, kumbaga nga, sinasabing sila ang totoong royal family. Oo, may royal family ang Brunei, may royal family ang Indonesia, maraming royal family. But remember this one, ang sinabi minsan ni Dr. Eagle, na sinabi na, no one can surpass the royal families. No one can surpass the royal family. The royals will remain the royal. Those aristocrat. At saka, kumbaga nga, sunod-sunod na yan. Kumbaga nga, the royal will remain the royal. So, iba ang sinasabi natin na royal families. Kasi they are at the top. No one can surpass the royal family. Even the royals, the king and queens. So yan ang katotohanan. So sana maintindihan po natin na talagang marami ang nagpapanggap at marami talaga ang nagsasabing sila ay nakakunik at sila magpapalabas sa pera ng Diyos ng Allah. Pero ang buong katotohanan, ito po mga kapatid, na talagang ang Diyos ng Allah, matagal na pong programa, ang isa katuparan, the life in its fullness ng sanlibutan. Hindi sa isang grupo, isang, kumbaga nga, kingdom, kundi buong sanlibutan po yan ang programa. Hindi po para sa Saudi Arabia lang, sa Brunei, or sa Malaysia o Pilipinas, kundi buong sanlibutan. So, yan po sana ang isipin natin. Maraming royal families
Andyan ang mga royal families of England, royal families of Grace or Britain. Marami. Kaso lang, kumbaga nga, no one can surpass the royal family. So, alam naman na po natin na kumbaga nga, even the United Nations, marami ang kontinente, marami ang mga bansa nakasali sa United Nations. Pero yung sinasabi natin na yung mga royal na nagpapanggap ngayon, lalo na yung mga claimants, at may mga kasama na tayong kumbaga nga sila na inaangkin na nila ang katauhan dahil nga sila na yung magpapalabas ng pera. Ito lang masasabi ko, little knowledge is dangerous. Makasama lang at malaman lang kung ano ay talagang kukunin na ang pagkakakilanlan. Yan din ang masakit na kumbaga nga isang masakit na katotohanan dahil yan ang talagang nangyayari. Pero sa yung iba, ibinibintang na Queen, mag-ingat ka kay Siti Halima kasi agawin niya yung trono mo. Paano ko agawin? Ito yung sasabihin ko, I know the documents. Nakapangalan sa ating mahal na Rina at mahal na hari. Kaya nga, paano aagawin? Hindi ako sakim. Hindi kagaya ng iba, makasama ang ating mahal na Rina at mahal na hari, tapos makita lang, mabasa lang, marinig lang kung ano ang linalaman ng letter of instruction. Sila na. When in fact, ito lang sasabihin ko. Ang ipinagdadasal ko na nawa magbago na tayo. At nawa magkaisa tayong lahat para ma-implementar na sa buong mundo. Kasi hindi ito basta-basta na programa. Kaso lang, yung nangyayari ngayon, it's still a test. Because all we have is a freedom of choice. So, papanig tayo sa katotohanan or lilinlangin natin ang ating sarili dahil tayo ang magpapanggap. Yun ang, kumbaga nga, the battle of good and evil. So, talagang napakasalimuot na ang mundo. Alam na naman natin, marami na ang nangyayari. Not only the, what you call that, yung kalikasan. Marami na, not even the politician. Marami na ang kumbaga kaguluhan. Hindi lang sa ating bansa, kundi buong mundo na. Hindi lang yung nagbabatya yung gira, nagpapatalinuhan, nagpapalayabangan kung ano yung mas powerful, mas superpower, ganun. Pero ito yung sasabihin ko, no one is more powerful than God. Allah, siya po ang may, siya yung pinaka-powerful. Kaya nga, ang programa ng Diyos ng Allah, binibigyan tayo, we have a freedom of choice. So, depende na po sa atin kung saan tayo sasama at saan tayo maniniwala. Because, sinasabi natin, ang wisdom, sometimes, yung sinasabi natin, little knowledge is dangerous. Kunting halaman lang, wala na. Kasi, pwede nilang balik, yung kumbaga, they are going to twist the truth. Pero, ang katotohanan ang mananaig pa rin. So, ipagdasal po natin na yung sarili natin na kumbaga, we can pass, we can surpass all the trials, all the tests. Kasi nga, pagsubok sa bawat araw. Marami ngayon ang nalilinlang dahil nga may mga kasama na daw na pumunta ng Brunei kasi nga kukoronahan, sila na idideklara na royal family, mamimigay na sila ng pera, may mga card na sila, well and good. Subok yan. Dito nakikita kung ano yung intensyon ng bawat isa dahil pag sinabing pera na maraming kakapit, kahit sa patalim kumakapit, pag pera ng pinag-uusapan. Yan ang katotohanan. Pero sana, sa bandang huli, walang sisihan. Dahil ang ipinagdarasal ko lang, na hindi lang natin na kumbaga ma-implementa ng tamang ang divino gobyerno, kundi sabay-sabay tayong magkakasama hanggang sa dulo. Kasi, whether we like it or not, the implementation of God's program, nalalapit na po. Hindi lang the signs ang nakikita natin, signs of time, kundi yung implementasyon talaga. Kasi before sinabi na talagang yung reset, total global reset,
lahat ng mga phenomenon na normal na sinasabi ng iba, pero actually talagang hindi na napipigilan. Even the scientists cannot describe. Kasi nga, wala pa rin kumbaga, makakataas or mas powerful sa Diyos sala. So sana maintindihan po natin na talagang sa ngayon, marami rin ang makasama na talagang di-appreciate kasi nga nandoon na, sumama na sila, grupo-grupo na sila. Ang masakit lang, gamit pa ang uniform na aprobado ng ating mahal na Rina. Kumbaga, ang ating uniform mismo na ginawa natin. So, kumbaga nga ito talaga, yung ginagamit ng mga uniform, yan. Uniform natin yan. Suot-suot nila. Andyan pa yung NATO. Kaya nga, sa ngayon sinasala namin dito sa National, may manaunang nagawa ng mga ID sa RAF. Tinitingnan na namin kung nakasama ba sila sa grupo or talagang loyal sila sa mission na ito. Kasi alam kong gagamitin para sirain pa rin ang programa ng ating mahal na Rina at mahal na Hari. Yun ang katotohanan. So, talagang, kumbaga nga, grabe na yung pagsasala sa bawat isa. Pero ito lang, mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid, maging matatag tayo. Kasi kunting tiis na lang po. Kunting tiis. So, by January 22, the end of yung sinasabi natin na treaty, ipagdasal po natin the smooth transition. Kasi nga, even though we are ang ating mahal na Pangulo at mahal na Reyna, sila na ang, kumbaga, they are the shadow government. Kaso lang, marami pa rin ang hindi sumusunod. We are implementing. We are, kumbaga nga, yung operating parallel sa government. Kaso lang, pilit pinagtatakpan ng mga politiko, ng mga kalaban, ng mga claimants ang katotohanan. Pero wala silang magagawa, kaya nga total global shutdown ay talagang mangyayari. Dahil mawawala talaga ang value ng pera. The receipt, not only the currency, but even the system. Kaya nga, maging handa, lagi nating pinapaalala na talagang shutdown is imminent. So, whatever happen in the upcoming days, yun na ang pinaka-pakiusap at pinagdarasal ko na sama-sama tayo hanggang sa dulo. Kasi talagang ito na yung sinasabi natin na kumbaga nga grabe na yung pagsasala. Maraming lumalabas na mga prinsipe, hari at prinsesa. Pero, ang Diyos, ang Allah, ang nakakaalam kung sino ang totoo. At dito natin malalaman sa puso. Hindi yung pagandahan ng kumbaga nga ng makeup or mga costume or kung ano yung sinasabi natin na paramihan ng mga followers o maraming kasama kasi sila na. Kasi dito, nababayaran ang mga kasama. At sana hindi tayo matatag na bayaran. Kasi talagang alam ko, grabe yung pagsubok sa ngayon. Grabe, sobra-sobra. Kumbaga nga, ito lang yung inaantay natin na actually, may usapan ang ating mahal na Rina at mahal na Rina at ni Tatang. Talagang thumbs up siya. So, may message din ni Tatang ngayon na talagang ayoko ipakita yung kanyang pangalan, pero kasi, sige lang, mamaya ko na i-discuss ito. Pag-uusapan muna natin ng ating mahal na Rina kasi talagang may problema. Kinakailangan talaga. So, paano ko ba to kasi I need to, hindi ko dapat maipakita kung ano kasi marami rin
ang nagpe-friend request sa kanya kasi tatlo lang kami sa GC. Si Tatang o si Apolakay, si Queen at ako. Pero talagang ito lang, may emergency ang ating Pangulo. Saglit lang po ha, tatawagan na lang natin ang ating mahal na Rina para at least, kumbaga nga, makasama natin siya. Pero ako'y lubos na nagpapasalamat sa lahat na tumutulong, sa lahat na naniniwala sa mission. Actually, ngayon lang kasi may Queen. Yes, Queen. Saglit lang din ha. Kasi may message si Tatang. May message si Tatang, saglit lang po. Yung i-sharing ko to sa iyo para mabasa mo mismo. Actually, naka-live tayo, Queen. Naka-live tayo. Kaya nga, ang sabi ko nga, habang nagla-live tayo, may nag-pop up na message si Tatang. So, at least, ayoko ring sa live, pero at least ikaw mismo ang makakakita. I hope makita mo, Queen. Naka-ano tayo dito, yung screen sharing ako sa iyo. Mahal na rin na, nabasa mo. Do I need to broadcast this? No. Okay. Hanap lang. Okay. Okay. Sige po. Okay po. Sige, Queen. Actually, I'm going to talk to him after this live kasi talagang kinakailangan natin maayos to. Oo, kailangan na. Opo. Ngayon ang... Okay. Connect lang mo. Sige po. Okay, Queen. Okay, thank you so much, Queen. God bless. So, I hope na narinig nyo ang ng ating mahal na Rina kasi talagang may chat si Tata ngayon. So, Ma'am Net, alam kong andyan ka, Ma'am Net. Kumbaga nga, alam ko, I don't know how to share this one because this is just an emergency. Pero, ito, tatawagan kita, Ma'am Net, ha? Saglit lang po. Alam ko nakikinig ka, Ma'am Net. So, tawagan kita sa Messenger. So, thank you so much sa lahat ng mga kapatid natin na nanonood. At, Ma'am Net, I know you are there. So, I hope na, kumbaga nga, Ma'am, Good morning. So, kasama natin si Ma'am Net. But Ma'am Net, may ipapakita lang ako sa iyo ha kasi talagang medyo distracted ako ngayon sa live kasi talagang this is emergency. So, ipakita ko lang 'to. Not to the extent na natin 'to. I know we can find ways kasi talagang mismo na si Tatang ang nag-chat ngayon lang. Makita mo, Ma'am Net? Yeah, I saw it. Yeah. Okay. So, actually, I don't want kasi yan ang advice niya, mahal na rin na hindi natin i-broadcast. But, tinawagan kita, Ma'am Net, kasi nga, pasensya na ha, para at least ikaw mismo makakita kung ano talaga. So, actually, talagang may mga emergency tayo ngayon. Kasi mahirap din na i-focus ko to. Even though, ngayon lang na-chat yan. Ngayon lang talaga. So, I hope na talaga na, kumbaga nga, maintindihan ng bawat isa. So, wait. Baka pwede natin kausapin si Tatang pasensya na talagang nagluloko na ang internet natin. So, tumatawag tayo kay Tatang. Tumatawag tayo. Para at least, I know, this is, kumbaga ng emergency. Hindi lang nagre-ring.
Hindi lang nagre-ring. Saglit lang. Sana ang pakiusap ko lang maging handa. May tinatawagan tayo. Hello, Tatang. Tang, kumusta ka na? Okay. So, Tatang, naka-live po kasi ako ngayon. So, at least gusto kong ako, baga nga, yung message mo na lang sa kanila, ang message mo lang kasi talagang alam ko naman na, hindi ko pinapakita yung, actually, wala ka namang, Tang? Tatang? Cellphone ka lang tumawag. Sige, sige po, sa cellphone. Sige po. Okay po, Tatang. Thank you for answering, Tatang. Tatawagan kita sa number. Sige po. Thank you po, Tatang. So, actually, at least marinig natin kung ano talaga ang ano ni Tatang or ni Apulakay. Kasi hindi lang message ang gusto nating marinig, kundi kung ano talaga ang kanyang, kasi talagang may mga emergency tayo ngayon. Ngayon lang talaga. Calling Apulakay. Ganun ko lang kasi baka ano nila yung number eh. Ang hirap. Hello, Tatang. Tang. Hello. Yes, Tang. Thank you so much, Tang, sa panahon. Actually, ngayon ko lang kasi nabuksan yung chat mo din. So, habang nagla-live ako, kaya nga sabi ko, alam ko naman na nag-usap din kami ni Queen ngayon lang na, kumbaga nga, tawag nito yung, we don't need to broadcast na ano, pero, syempre, message mo na lang, Tang, kasi maya-maya talagang hanapan natin ng paraan yun para masolve lahat ang aming. Message mo na lang po, Tatang. Message mo po sa karamihan kasi talagang naka-live po tayo. Naka-live lang po ako ngayon. Ito, para sa pangkalahatan din ito, siyempre, yung mga iba hindi sila maniwala dito sa rituals. Pero, maras lang yung mga hindi, kaya nga ito, sa sagal ng panahon nito, kaya lang natin, na ito, we're running out of time. Siyempre, parang tamamaalam din natin dun sa nagkaroon tayo ng ritual doon sa kabababa ko lang. So, Tatang, ako na lang magtatanong, Tang, kasi marami ang nasasabi na bakit kailangan pa daw mag-shutdown or reset. So, at least galing na yan sa iyo, Tang, or kumbaga, message mo na to sa buong mundo para at least marinig din nila. Kung isa dami ng nag-aangkin, kung sa iba't ibang klase ng kinakain, kaya iba't ibang ugali na rin yung saka ang purpose nito is para sa kalakasan. Kahit mga kalaban, mamahalin natin yan. Kasi, masasabi lang nila doon kasi yung kanilang knowledge hanggang doon lang kasi gumagawa lang sila ng pagsisisihan nila. Pero yan, isa sa mga 10 commandments yan, di ba? Love your enemy. Sila yung kalaban, pero tayo, hindi tayo lumalaban. Ang pag-ibig ang natin sa ating puso. Hindi naman natin ino-obliga sa kanila, gumagawa na lang tayo, pero ito, kung sino lang yung dyan, parang yung magandang ani sa isang hektarya, konti lang yung isa-separate mo na para sa binhi. Pero ito, walang sapilitan, pero karamihan, mga sources to believe, ayan lang natin mga yan. May knowledge sila, pero tanungin mo sa kanila kung sila may utak, sabi nila meron. Ituturo na dun sa ulo, pero nakita na ba nila?
Tang, your time Ito ay, po. Ibibigay ko lahat ng oras sa iyo, Tatang, habang at least, we will take okay. this opportunity. At least, marami po nakikinig, Tatang. Hindi ko pinapakita yung, at least, hindi yung number mo. Ito, kung sa isip ng mga iba na ito kung ito'y kalokohan lang sa kanilang isipan. Kasi this is very confidential, pero hindi tayo naghanda dito. We are only co-workers para dito, para sa programa ng Panginoon. Ayan lang natin yung mga dyan, recorded naman doon sa confidential books. Recorded yan. Pero false accusation lahat yan. Hindi tayo lumalaban. Tinatanggap natin lahat yan. Ang pagkaintindi sa mga maling kaisipan ng mga tao, nandyan pa rin tayo mag-intindi. Yes, Tatang. Kasi pag pinaubayan natin to sa lahat dito, hanggang ngayon, marami pang umikot-ikot pero hindi sila maka-entry. Ang kala nila, parang ganun-ganun lang. Yung sinasabi ko, magtanim na lang ng gamote ako. Para 3 to 4 months alam nyo, kayong naglagay dyan, ito pa ako. Pinagkatiwala lang sa ating dito. At ginagampanan lang natin ng kautusan. At hindi lahat inutusan. Tang? Ito, tinanggap na natin mga libo-libong false accusation, pagod, uhaw, gutom, hindi para sa ating sarili. Pagsunod sa kautusan, itisin natin, alam natin ng dulo, puro ani na. Opo, Tatang. Kailangan ilaklam natin kasi ikakaroon tayo talaga ng dyan. 3 to 6 months na military will take over yan. Tatang, marami pong Para sa katuparan, the word Marcos is not a family name, it's a nation. We use for medical assistance to rural communities and other sectors. Kaya hindi isang grupo lang ang implementor. Lahat na mga umaaway sa atin na hindi naman natin sila kaaway. Lumifitid sila lahat dito. Not only in the Philippines. Ito pa lang yung umpisa ng biggest phenomena that shall happen in this whole world shall be start and begin in our nation, the Philippines. At may nakapirma doon. Walang nag-aangkin doon. Ano nakalagay doon? Ang kayamanan na yan, hindi para sa isa. Ang kayamanan na yan, hindi for the present government. But ang kayamanan na yan, this one is intended to all Filipino peoples, especially the poor. That's the real essence of bagong lipunan. Pagbabago, tunay na pagbabago ng ating lipunan. Ilang beses na lang tayo
bago tayo magkadoble dos. Rigid ng inaano natin dito. Maraming nag-o-offer dyan, pero nagtatago pa rin tayo ng lantad. Hindi ako yan. Hindi lang yung ganun halaga. Million of millions ang kanilang offer, pero ang ibubunga, hindi maganda. Kailangan natin to perform for the final. Hindi 58, hindi 60. It's on the 59. Mean to say, hindi na lang 49 ito. 999.99, hindi na 0.9. Kaya 59 yan. Tang, marami talaga nakikinig sa iyo, Tang. Okay. Ibibigay ko talaga ang time sa iyo, Tang. Oh. Kaya lahat naman nakikinig na hindi lahat yan ay loyal. Maraming at kasabante. Marami nang nagpapagod, marami na rin nagkukwenta. Pero wala tayong ano dyan. Kaya mga at kasabante, dinidili nyo ang inyong sarili. Kung pulido kayo, mas pupuliduhin pa. Unang-una inyong pag-iisip. Ibabalanse sa mga gawa. Kasi word without work and deeds is dead. Nandito na tayo sa material balance. We have to maintain the dignity and integrity. Help one another. So let us go together, let us help one another. Tang, Okay. sana hindi na ako mag-wish. Alam kong konti na lang. Inaantay ko na lang po yung panahon na yun. Maraming salamat po, Tatang, sa lahat ng sakripisyo niyo. Alam po, marami po ang naluluha ngayon, nakikinig po sa iyo. So, yung misis mo na lang po sa ating mahal na Rina, kasi alam ko nakikinig din po siya, Tang. Ito, umiiwas tayo sa mga ano kasi a lot of intruders, mga ano dyan. Alam ko rin na pati yung mga dyan, nakikinig. Kaya para medyo maiwas-iwasan tayo yung mga kapahamakan nyo. Huwag na lang tayo magtampo kasi bawal ang tampururot dito. Bihira lang ito. Pero kita ni scam na hindi na ganito. Hindi na lang tawag-tawag kasi marami tayong iniiwasan. Para lang mapostro itong si Dr. Jose Rizal na failure, Dr. Mongcado na failure, Jesus Christ failure din. At lahat mga ginagalaw natin, continuity. At nandito na tayo sa Omega, inumpisahan nila. Nagdugtong-dugtong lang. Kaya idugtong din natin. Ang kanila kasi Alpha and Omega sila. Tapos tayo naman ngayon, key readers na. Key readers program, Omega to Alpha na tayo.
medyo may konting sakit at may konting pait. Kasi mga iba ano sila ng matamis na suha. Pagpitas, kinagat ka agad. Hindi naman nila ganan sa tamang proseso. Nasa tamang proseso tayo. Hindi magtanim ka ng balay, kahit tatanim mo lang, aanihin mo na ba? Ganyan ito. Yan ang programa ng Panginoon. Mainipin na sa mga tao. Minuto ng Panginoon kay taon sa mga tao, kaya magkaroon ng Kaya karamihan sa ngayon, mismo yung mga nag-aangkin, naiinit na rin. Pero ang kanilang init, maiinit na lang sa kanilang sarili. Kaya lang natin, huwag kayong mag-apura na bihira lang ang boses. Darating na magkakahalo-bilo na habang buhay. Pero hindi na habang buhay ito. Just after this, mamaalam na tayo sa lupo. Pero hindi pa tayo pwedeng mamaalam sa lupa, kaya nag-iingat tayo. May lagay na lang natin sa tama. Meron tayong ibang nakahanda na rin sa lahat kung saan ilalagay ang nararapat ilagay. Basta ito lang, love one another, mahalin natin ang kapwa, kasama na, basta kapwa natin, pati mga nang-aaway, mahalin pa rin natin yan. Kasi ginagawa lang nila yun kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Anong gagawin natin sa hindi alam ang ginagawa, patawarin sila. Bahala na ang judgment sila kung patawarin o patuwarin. Pero may konting chance pa. Iingatan lang natin to kung natin dito sa social media na yun. Kasi marami na tayong hindi na lang material, kung minsan mga material, may material, hindi nakabantay sa sarili, ginagamit pa rin nila. So, kumbaga, wala akong anak na soil. Kaya nga po, Tatang, ingatan nyo lang pong sarili nyo. Kasi, yun lang po pinagdarasal ko, na matapos na natin to para maisakatuparan natin ang matagal ng programa na para sa sanlibutan. Ang iyong sarili, kung pulido kayo, mas pupuliduhin pa. Unang-una inyong pag-iisip, ibabalanse sa mga gawa. Kasi word without work and deeds is dead. Nandito na tayo sa material balance. We have to maintain the dignity and integrity. Help one another. So let us go together, let us help one another. Tang, Okay. sana hindi na ako mag-wish. Alam kong konti na lang. Inaantay ko na lang po yung panahon na yun. Maraming salamat po, Tatang, sa lahat ng sakripisyo nyo. Alam ko, marami po ang naluluha ngayon, nakikinig po sa iyo.
So, yung misis mo na lang po sa ating mahal na Rina, kasi alam ko nakikinig din po siya, Tang. Ito, umiiwas tayo sa mga ano kasi a lot of intruders, mga ano dyan. Alam ko rin na pati yung mga konyan, nakikinig. Kaya para medyo maiwas-iwasan tayo yung mga kapahamakan nyo. Huwag na lang tayo magtampo kasi bawal ang tampururot dito. Bihira lang ito. Pero kita ni scam na hindi na ganito, hindi na lang tawag-tawag kasi marami tayong iniiwasan. Para lang maposto itong si Dr. Jose Rizal na failure, Dr. Mongcado na failure, Jesus Christ, failure din. At lahat mga ginagawa natin, continuity. At nandito na tayo sa Omega, inumpisahan nila. Nagdugtong-dugtong lang, kaya idugtong din natin. Ang kanila kasi Alpha and Omega sila. Tapos tayo naman ngayon, key readers na. Key readers program, Omega to Alpha na tayo. Medyo may konting sakit at may konting pait. Kasi mga iba ka, ano sila ng matamis na suha. Pagpitas, kinagat kagad. Hindi naman nila ganan sa tamang proseso. Nasa tamang proseso tayo. Hindi magtanim ka ng balay, kahit tatanim mo lang, aanihin mo na ba? Ganyan ito. Yan ang programa ng Panginoon. Mainipin na sa mga tao. Minuto ng Panginoon kay taon sa mga tao, kaya magkaroon ng ano. Kaya karamihan sa ngayon, mismo yung mga nag-aangkin, naiinit na rin. Pero ang kanilang init, mainit na lang sa kanilang sarili. Kaya yun lang mga ano natin, huwag kayong mag-apura na ano, bihira lang ang boses. Darating na ano, magkakahalo-bilo na habang buhay. Pero hindi na habang buhay ito. Just after this, mamaalam na tayo sa lupo, pero hindi pa tayo pwedeng mamaalam sa lupa kaya nag-iingat tayo. May lagay na lang natin sa tama. Meron tayong ibang nakahanda na rin sa lahat kung saan ilalagay ang nararapat ilagay. Basta ito lang, love one another, mahalin natin ang kapwa, kasama na, basta kapwa natin, pati mga nang-aaway, mahalin pa rin natin yan. Kasi ginagawa lang nila yun kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Anong gagawin natin sa hindi alam ang ginagawa, patawarin sila. Bahala na ang
judgment sila kung patawarin o patuwarin. Pero may contingency pa. At iingatan lang natin to, tungkol natin dito sa social media ngayon. Kasi marami na tayong hindi na lang material, kung minsan mga material, may material, hindi nakabantay sa sarili, ginagamit pa rin nila. So, kumbaga, wala akong anak na soil. So, good luck. Good luck. Good luck to everyone. Tang, Okay. pagkatapos po ng live ito, hanapan ko po ng paraan. Alam ko po na maraming nakikinig po sa iyo. Pinapaabot po nila ang pagpapasalamat, ang lahat ng pagmamahal sa iyo. Alam ko naman po, Tatang, ang sakripisyo nyo. Kaya nga po, Tatang, ingatan nyo lang po ang sarili nyo. Kasi, yun lang po pinagdarasal ko, na matapos na natin to para maisakatuparan natin ang matagal ng programa na para sa sanlibutan. Okay. Basta, ano lang, ignore everything. It is our mission not to complete it. Good luck to everyone. Thank you so much, Tatang. Alam ko, Tang, Okay, yung okay. panahon, yung boses mo talagang, kumbaga nga, yun lang talagang nagpapalakas ng loob sa amin talaga. Tatawagan kita pagkatapos nito, Tatang, ha? I love you, Tatang. Okay, okay. Likewise. Ingat po. God bless. Okay. That's So, narinig po natin ating mahal na Pangulo, kumbaga nga, talagang may mga pangangailangan talaga, emergency. So, sana maintindihan niyo po. Kaya nga po, pinarinig ko. Sa number lang kami nag-usap kasi nga, namumonitor. Social media, narinig niyo po na talagang monitoring po ang bawat galaw. Pero, ito lang pakiusap po. Sana, intindihan niyo po na we are doing this not for our own sake. We are doing this silently kasi nga, nag-iingat tayo para hindi tayo matisod. Alam ko na talagang nasa dulo na po tayo. Kaya kinakailangan lang po natin na, kumbaga nga, maging matatag. Ignore everything yan, ang sabing Tatang. Narinig niyo naman po. At sana, kumbaga nga, actually, gusto ko sanang, kumbaga nga, taas or mahaba-habang live. Pero, we need to, kumbaga, shorten this live kasi nga, marami tayong gagawin at maraming asikasuhin kasi nga, may emergency tayo. At narinig niyo talaga na talagang kasama at kausap natin ang ating Pangulo. Sabi niya, marami siyang anak, pero wala siyang anak na Suhail. So, sana maintindihan niyo kasi marami ang nagpapanggap. Ito lang talaga ang, kumbaga nga, mahirap. Hate the sin, love the sinner. Yun ang pinakamahirap. Pero ang Diyos, ang Allah na ang bahala sa kanila. Kasi nga, yung sinabi niya, may panahon pa. At sana, lahat ng kumbaga nga, nagmamanman at napapariwara, sana matauhan kayo. Alam ko, masakit at pabigat sa misyon. Kasi nga, talagang, ang hirap talaga sa sitwasyon na ngayon. Pero, alam ko, ang Diyos, ang Allah, kasama natin. At least, kumbaga nga, tatawagan natin mahal rin na kasi dyan.
At least, ang message ni Tatang at message nating mahal na rin na bago natin i-close, at least marinig niyo naman. Masakit lang kasi talagang, hello Queen, I'm happy and sad. I'm happy kasi kakausap ko si Tatang. Hindi ko lang siya makita kasi nga, sabi niya, tawagan ko sa number at ipinarinig ko yung mensahe niya sa kabuuan. Nag-message siya sa buong mundo. At may gagawin talaga, emergency para bukas. Emergency na yan kasi yun na yung nabasa mo man yung message ko kanina. Opo. Nakikita natin na sumusunod ako sa budget ng kalakitan. Bakit ako nakahiga ngayon? Kasi merong emergency meeting mga lolo. Inulubog nila ang Manila. Nagbigay na ako ng aspa. Actually, naka-live pa tayo, Queen. Naka-live pa tayo. Hindi ko lang pinapakita yung mukha mo. Ang sa akin lang, after niya nagsalita, tinawagan kita para at least marinig nila yung message mo na rin sa karamihan. Maybe this will be the last live that we are going to what we call that whatever happened in the upcoming days. Yeah. So, i-book mo ako online. Okay. Ihohok na lang kita online, Queen. Or dito na lang, ano? Oo, total maririnig naman nila. Apa. Maririnig naman nila. Iyan, Queen. Naririnig ka nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings. At least, baka ito na ang ating last live telecast dahil talagang nagsalita na si Apo na may gagawin na. Para doon sa mga hindi naniniwala at nananhid at nananadya at naghahamak, salamat. Kung kayo ay may kaluluwa, ihanda ninyo ang kaluluwa ninyo. Kasi nasa panahon tayo ng divinong gobyerno. Marami ang nagpapanggap. Tingnan mo yung tao sino ba yun? Yung parang isa na lang ang uod, pwede na siyang manahimik. Nagsasalita ng mga sindikato tayo, na manluloko tayo, pero naka-uniforme siya. Saang sekta siya? Saang grupo siya? Hinihikayat ko ang bawat isa habang may panahon pa kayo. Ako, tingnan ninyo. Inabuso ko ng gusto ang aking katawan. Inabuso ko ng gusto ang aking katawang lupa. Kaya, nakahiga ako palagi. Bakit? Nung ako'y umuwi, matindi ang aking enerhiya. Umaakit sa bundok, tumatawid sa dagat. Pero nagpakita ba ako na mahina ako? Hindi. Dahil kailangan kong tayuan. Ilang isang itusanda. Si Ama Ali na una sa spiritual na pamumuno. Kasi hindi man siya pwedeng katawan at spiritual at the same time. Mahirap kaya tumawid, iwanan mo ang katawan mo? Mahirap yung senaryo na iyan na kami, pag meron kaming mga ginagawa, mahirap mag-trans, mahirap iwanan ang katawang lupa. Kasi baka ibang espiritu, marami na ngayon na may hawak ng itim na mahika na kaya nilang palitan ang katawan ninyo ng ibang kaluluwa. Kaya nila, pero kaya ng mga lolo natin. Kaya nga, meron yung sinasabi, swapping of the spirit. Totoo yan. Marami na ang
mga tao na iba na ang nasa loob ng katawan. Marami. Ngayon, kung gusto ninyong ganyan mangyari sa inyo, tuloy-tuloy kayo sa pambubuli ninyo, sa pambabastos ninyo, sa ano ninyo. Ngayon, kami, masaya na ako na nagsalita mismo si Tatang. Nagbigay mismo siya ng mensahe dahil kailangan na. Ngayon, paalala doon sa mga taong naniningil at nagsasabing scammer, nangungulekta. Yung perang nakolekta sa inyo, minadali ko yan. Kaya nga meron tayo programa sa t-shirt. May programa tayo sa advance ID payment. Dahil doon sa aking target na ma-release ko ang 2 billion USD na nasa pangalan ko, nasa security plan. Alam nila yan, alam ng mga layman ng farm. Ano sa palagay niyo bakit disente na ngayon ang mga gusgusin din na katulad natin noon? Nakita ninyo, dahil sa 2 billion pesos na iyan, ay 2 billion USD na iyan, na pinaghati-hatian nila. Palagay niyo ang pag-imprenta ng pera. Sino nag-order? Si Radjanet at ang grupo niya. Dahil nagbigay tayo ng otoridad sa kanila. Pero inapuso nila yung otoridad na iyan ay buhay nila ang kapalit. Buhay sa buhay. Ngayon, yung mga MNLF, ang totoong MNLF, ang totoong mga mujahidin sa hanay ng MNLF, sa hanay ng MILF, pinapapatay dahil sa patong sa ulo. Alam niyo ba yan? Bakit palagi meron namamatay? Dahil sa kaganiran ng tao, na opisyal, or sino man yan ang nagpapatong ng ulo. Pati iyan sila, sunugin ko iyan. Ang mga lulo na iyan, yung nagsakripisyo ng buhay sa pagprotekta ng langis natin, ng ating hula, bang sa agama, tapos ipapatay. Sino? Si Carlito na naman? Si Galvez na naman? Ang nagtayong uwak na sultan? The king kuno, the king? Tagtarin talaga yan. Tagtarin talaga yan. Bakit? Tagtarin talaga yan sila ba? Masakit na. Ang mga taong totoo na lumalaban, pinapapatay dahil sa patong sa ulo. Ipakain ninyo sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, yung pera na yan. Na yung pera naman, pera din natin na ginagamit ninyo. Masakit. Kaya nga, tama rin lang na ituloy na ang shutdown. Tapos na ang global reset. Hindi nila namalayan. Kaya kayong mga nagpapanggap na matalino, na ginagamit ninyo ang copy-pasted na kinikilala kayo ni Sara Gitara. O di doon kayo sa Amerika, huwag kayong tumuntong sa soberenya. Pinabantayan ko kayo lahat. Kaya nga ako walang tulugan. Akala nila ganyan lamang ang trabaho namin ni Tatang. Ngayon, maraming nagsasalita. Wala yan, last year pa ang shutdown. Oo. Kung nauna tayo na nakita ninyo, madali tayo lusubin ng mga komunista ng grupo ng China, ng mga Black CIA na grupo na iyan ng mga taga-usok ng Amerika. Marami kasing grupo ang bawat country. Sa atin, meron tayong mga tinatawag na utusan ng mga politiko. Iyan yung grupo na pwedeng pumatay. At iyan sila ang inuutusan ng gobyerno ni Bongbong, ni Sara, na inangkin nila. Wala ng gobyerno noong 2013 pa. Kaya nga nagsabas ng loob. Sambuang gantang loob. Sinuportahan ng mga Amerikano.
pumasok sila sa 44 supplement. Iyan ang ibig. Kaya nga dyan natin makikita. So yan dito, talagang naka-ano yan, naka-programa. So ibig sabihin, lahat tayo ngayon, nasa pagitan na tayo ng dilim at liwanag. Kung gusto ninyong lahat kayo ay magiging isang kapanalig namin sa bagong henerasyon, bagong mundo, the New World Order, na yan ay akala nila gawa ng mga Illuminati. Dalawa kasi palagi ang nagiging ano natin. Okay, so paalam sa inyong lahat. Basta January 22, 2026. Yan na yung deed of 1878. Yan na yung sinasabi ko sa inyo na maglalaho muli ang panahon na kung saan tayo ay pinamunuan ng dilim na mga gobyerno. So, buhayin natin ang gobyerno ng Diyos sa masalupa. Diyan natin makikita kung bakit kami ni Apo nagpapakamatay araw-gabi sa pagbantay ng kalupaan, ng hulak bangsa, ng kalawakan, ng kailaliman, para tayo ay kilalanin muli sa balat ng lupang ito na meron pa rin makasaysayang mga pamumuno sa pamamagitan ni Apo Lakay, ang divino gobyerno na sinasabi na nakaugat mismo sa kalangitan, sa kailaliman dahil sa 7 Macdum. Maraming salamat. Mabuhay. Mabuhay kayong lahat. Thank you so much, Queen. Thank you so much, Queen. God bless po. Okay po. Okay. Love you. Shut down. So, narinig po natin ang ating mahal na Reyna na talagang, kumbaga nga, January 22, 2026, ang ano ng date of 17 centuries na ano. So, sana maintindihan po, maging handa. So, kung ito man magiging last na live na natin, at least narinig po ng bawat isa ang mensahe ng ating mahal na Reyna at ganun din po ni Apo Lakay. So, talagang live po na nakausap natin si Apo Lakay. Hindi ko na i-record yun. So, sana itong live natin na ito is hindi talaga nila buburahin kaagad. So, nakikiusap ako, Sir Jeff, na i-ano natin kasi talagang yung message niya po Lakay, madalang po natin nakakausap at natatawagan, lalo na sa live. Nakakausap namin siya from time to time, pero through live na maririnig niyo mismo na siya mismo nagsasalita. Even though hindi natin siya natawagan nga sa messenger kasi nga talagang closely monitor. So number po yung ginamit natin. Kaya nga, pasensyahan nyo kasi talagang marami tayong isasolve ngayong araw na to. We need to find ways kasi nga talagang emergency na po. So, thank you so much sa lahat ng ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ang dako man ng mundo, magtulungan tayo. May mga, kumbaga nga, alam kong makakaya natin. May kunting kailangan natin na, kumbaga, isasolve financially. So, ito lang pakiusap ko. Kung sinang gustong tumulong ngayon, direct to my Maya account, kasi ididiretso ko yan, Tatang. Ma'am Nit, alam kong narinig mo, nakita mo rin mismo yung pinaano ko talaga. Kasi I don't want to mention, I don't want to show ang chat ni Tatang. Pero at least narinig nyo na talagang may pangangailangan talaga. So sana sa araw na to, maging makasaysayan at makabuluhan po dahil alam ko masaya dahil narinig natin, nakasama natin ating mahal na Reyna at si Apo Lakay. Pero masakit sa akin kasi nga kumbaga nga, the time that we had spent together, talagang kulang na kulang. Lahat ng mga pangaral, yun na sinasabi niya, mahalin natin ang mga kaaway. Pero talagang mahirap kung tutuusin how we are going to balance or what we call that way, everything. Pero alam ko, ang Diyos ang Allah, hindi tayo pababayaan. So, thank you so much at sana magkaisa po tayo. May emergency talagang gagawin natin na talagang pagtulong-tulungan sa araw na to at bukas talagang may gagawin. So, hopefully, narinig nyo, total global reset talagang nag-umpisa na.
So thank you so much for your time and God bless everyone. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support. At inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.